Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Dok, di ba sinabi niya marami siyang galamay? Sinabi niya yun sa interview. Isang utos niya lang, pwede niyang balikan ng mga kaaway niya. Narito na nga ating mga karagdagan na abangan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap. Napag-usapan nga dito nila Dr. Patricia Minor at Dr. Antonio Luke itong sa sinabi ni Moira sa interview. Na nasabi niya nga noon na marami daw siyang kakampi at galamay at nasa tabi-tabi lamang. At baka daw ay babalikan niya itong kanyang mga kaaway at isa na nga dito itong si Dr. RJ. At nag-aalala naman ng husto itong si Dr. Antonio pati na rin itong si Dr. Patricia Minor. At dito nga na sinasabi ni RJ na gagawa daw siya ng paraan ang sa ganon ay titibay pa ang kaso laban sa kanya at hindi makakalabas itong si Moira dahil kinamusta nga ni Dr. Patricia na kung ano na ang kalagayan sa loob ng bilangguan itong si Moira. At dito nga na sinabi ni RJ na ang sabi daw ng abogado na wala daw bail itong kanyang kaso kaya mahihirapan itong magpiyansa, subalit dahil sa mga inuutos nga ni Moira na ipapatumba itong kanyang kaisa-isahang witness na si Dakanay ay dito nga hihina ang kanyang kaso, subalit ay tila hindi nga ito matutuloy dahil sa gagawin nga dito ni Annalyn at Lynette. Lalo pat nalaman dito nila Chang Susan at Diyosa na itong si Moira ay may inutusang tao na ipapatumba nga sa labas itong kanyang star witness. At dito nga nasumugod itong si Chang Susan at Diyosa dito kay Moira. At ang kasunod nito ay itong si RJ nang mabalitaan ni RJ ang nangyari nga doon sa restaurant at paghaharap dito ni Lynette at Dax dahil gusto nga malaman ni Lynette na kung sino-sino pa itong mga kasabwat ni Dax at kung sino ang tumutulong kay Dax ngayon na kung bakit nakakuha siya ng matibay na abogado kaya nakalabas siya ng kulungan. At dahil sa nalaman niya ang engkwentro doon sa restaurant ay agad naman nagpunta doon itong si RJ at ang kasunod ay pinuntahan itong si Moira. At dito nga na galit itong si RJ na sumugod dito kay Moira dahil muntik-muntikan daw niyang ipapahamak itong kanyang anak na si Annalyn at pati na rin itong si Lynette dahil sa taong inutusan ni Moira na ipapatumba itong kanyang star witness at dahil hindi nga ito natuloy. Kaya agad na gumawa ng paraan agad itong si Moira at kinausap agad itong si Ninang na kung bakit pumalpak itong kanyang tauhan na ipatumba nga itong kanyang star witness. At dito na sinabi ni Moira kay Ninang na gagawin niya ang lahat at magdadagdag siya ng pangbayad magawa lamang kanyang inuutos na kinakailangang ipatumba na nga niya itong si Dax dahil gustong-gusto na nga daw niya makalabas at maka-resback sa kanyang mga kaaway tulad na lamang dito kina RJ at Giselle at Lynette at Annalyn. Samantala, pinagsasabihan naman ni Carlos Benitez itong kanyang anak na si Zoe na wag na daw dumalaw muna sa East Ridge dahil baka may makakita sa kanila na nag-uusap. At dito nga na sinabi ni Zoe na kapag hindi daw siya makapagtimpi dito kay Dax at baka siya ang hahanap ng hitman at magpatumba dito. At dito na hindi nagustuhan ni Carlos Benitez ang sinabi ni Zoe dahil ayaw daw niyang magiging kriminal itong kanyang anak kagaya ni Moira. Kaya gagawa daw ito ng paraan itong si Dax na hindi nga mabablackmail at mapakulong itong si Zoe dahil natakot nga ito sa mga banta na gawin nga dito ni Dakanay sa kanya. Lalo pa ngayon na tila binablackmail nga itong si Zoe at agad ngang sinabi ni Carlos na bumalik muna itong si Zoe sa Apex nang sa ganun ay hindi na sila magduda sa mga ikinikilos nito. At dito nga na tinawagan ni Moira ang kanyang anak at ibinalita na baka ngayong araw ay hindi na masisilayan ng mundo itong si Dakanay dahil gagawa nga siya ng paraan. At dito naman nakumpirma ni Moira na may nakausap ang mag-ina itong si Dax at baka ito nga si Annalyn at Lynette kaya pinapakumpirma ni Moira kay Zoe kung nasaan daw itong mag-ina at wala nga panahon itong si Zoe na alamin ito. Yan po ating patuloy na abangan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.